Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Dive saving skills itinuro ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga barangay LGU. Narito ang report mula kay Lawrence June Madeloso. Sumailalim sa 2 araw na masinsinang pagsasanay sa emergency response ang 24 na mga lingkod bayan sa barangay poblasyon nitong nakaraang September 3 at 4, 2025. Ginawa ang pagsasanay sa barangay hall compound na pinangasiwaan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Itunuro sa mga kalahok ang tamang pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR, wound management, burn treatment, choking assistance, bandaging at safe transport techniques para sa mga mabibiktima ng aksidente. Mahalaga ang naturang mga training lalo na at makakatulong ito na mailigtas ang buhay ng mga maaaksidente, wika pa ng CDRRMO. Bahagi lamang ito para gawing handa ang mga barangay para agad makatugon sa panahon ng emergency. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng barangay sa city government sa pagbibigay kaalaman sa kanila patungkol sa naturang training. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Lawrence June Madeloso ng City Information Office. Kauna-unahang fish harvest ng mga PWD sa Kidapawan City naging matagumpay. Narito ang report mula kay Jalayka Kate Ganancial. Walang gawaing mahirap at hindi kayang malampasan kapag ang bawat miyembro ay sama-sama at nagtutulungan. Ito ang napatunayan ng mga persons with disability ng Kidapawan City na sa kabila ng kanilang mga kapansanan ay nagawa nilang makabuluhan ang kanilang mga oras sa mga programang ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan. Dito lang nakaraang araw ng Martes, isinagawa ang matagumpay na fish pan harvest ng mga alaga nilang hito. Umabot lang naman sa 120 na kilong hito ang kanilang naani at ang kikitain dito ay malaking tulong upang pandagdag pondo na gagamitin para sa asosasyon ng mga PWDs sa lungsod. Ayon kay City Agriculturist Marisa Aton, ang tagumpay ng mga PWDs ay buhay na testamento ng kanilang determinasyon, dedikasyon at hard work na sa kabila ng kanilang kalagayan ay naipakita nila ang kanilang mga kakayahan at kahusayan. This proved that disability is not inability, it is strength, resilience, and potential, ayon pa kay Aton. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang grupo ng mga PWD sa City Agriculture's Office sa suporta, lalo na sa monitoring hanggang sa panahon ng harvest. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jalayka Kate Ganancial ng City Information Office. Ilang mga tanggapan sa Kidapawan City Hall, solar-powered na. Narito ang report. Inaasahang mas malaki ang matitipid ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa electric bill nito sa mga susunod na buwan dahil sa solar-powered na ang ilan sa mga tanggapan nito. Kabilang sa mga tanggapan na gumagamit ng solar energy ang City Agriculture Office, City Human Resource Management Office, Business Permit and Licensing Office, City Information Office, SP Session Hall, City Treasurer's Office, gayon din ang City Auditor, Local Economic Development and Investment Promotion Office at Legal Office. Ang mga ilaw sa harap ng City Hall ay solar na rin ang nagpapaandar. Nasa 60% ng mga kuryente na ginagamit ng mga nabanggit na tanggapan ay mula sa mga solar panels. Ayon sa General Services Office, kung sakali mang maganda ang panahon at makakapag-ipon ng sapat na init ang mga solar panels, ay kakayanin nitong makapag-supply ng aabot sa 70% ng kinakailangang kuryente ng mga nabanggit na tanggapan. Maging ang City Mayor's Office ay may solar panels na rin na nakakapag-supply ng kuryente sa tanggapan ng alkalde sa lungsod. Aasahang ang pondong matitipid ng lokal na pamahalaan sa electric bills ng City Hall at iba pang mga tanggapan nito ay mailalaan na sa iba pang mga programa at proyekto para sa lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Veliote ng City Information Office. Bloodletting activity isinagawa bilang bahagi ng 125th anniversary ng civil service ngayong buwan. Narito ang report. Isang bag ng dugo, 3 buhay ang maaaring iligtas. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit isa ang bloodletting activity sa aktibidad na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 125th Civil Service Month ngayong buwan ng Setyembre.
Ayon kay Kidapawan City Blood Center Quality Assurance Officer Angelica Atos, mahalaga ang nasabing aktibidad, lalo pa at mas dumarami na ngayon ang mga nangangailangan ng dugo. Ang katong blood na ito, ma'am, is 3 components na siya ang ma-produce. Bulk RBC, platelet, and fresh frozen plasma. So, ang bulk RBC para na siya sa mga anemic patient, blood loss, or traumatic patient. Ang platelet, katong buong platelet, o mga dengue patients. And ang fresh frozen plasma, katong mga diabetic problems. So, kana sa isa ka bag na ginadonate sa patient, tulog ka patient, sa isa ka bag na ginadonate sa donor, tulog ka pasyente ang ilahang masin. Bukod pa rito, ay pinaghahandaan rin nila ang lean months o panahon kung kailan nararanasan ang kakulangan ng supply sa blood center. Ang lean month na ito, ma'am, usually December, January, and February. Ganun mga bulan, wala mo kayo na sa mga donors. Kunya, ang atong blood is 35 days na gitna siya. So, kung ang blood donation is conducted mga November, so, ganun siya hanggang December lang na siya. Since ang December, January, and February, kaya wala kayo blood donation na wala siya ang mga liman na ito. Ngayong araw sa isinagawang aktibidad ng City LGU sa pangunguna ng City Human Resource Office, City Health Office, Blood Center at ng Kidapawan City Government Employees Association ay masayang nakibahagi ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa isinagawang bloodletting activity. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng 12th year anniversary ng 911 Kidapawan na noon pa man ay may alikaing magligtas ng buhay ng bawat mamamayan sa Kidapawan City. Ilan sa kanila ay ginawa ng advokasya ang mag-donate ng dugo para na rin sa kanilang kalusugan at may mga individual rin na nais tumulong sa mga nangangailangan. Bali, ano siya ma'am, bali ka-9th na nako ni siyang donation po. Kuno ko siya para at least malista na atong dugo ma'am ba. Ana siya, and then para makatabang po sa mga in case nga na mga gapang manginahanglan o dugo po. Ka-donate ko og dugo tungod kay usa kini ka paagi nga makatabang ta sa atong isig kaingon. Labi na kadtong mga katawhan nga nanginahanglan og dugo nga need jud nila nga atong tabangan. May mga paanyaya rin sila sa iba pang may kakayahan na maging blood donors na makiisa sa kahalintulad ng mga aktibidad. Pinako ang tanan nga nay kakayahan o nay kapasidad nga mag-donate kay para in case nga na mga ginahanglan ng dugo, makatabang ta sa ila. Nagaauhag ko nga unta kung aduna may kamoy gugma, aduna kamoy kaluoy, aduna kamoy paglaom sa inyong kinabuhi, gitagaan ka mo sa Ginoo, maayong panglawas. Inauhag ko kamo nga kung mahimo pod, mag-donate po kamo sa imong isig katao labi na kadtong manginanginahanglan. Ang dugo ay buhay, kaya kung kakayanin, tayo ay tumulong. Mula sa Kidapawan City Blood Center, kasama si Jano Adjong, ako si Rizal Beliote ng City Information Office. Pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan kasama ang mga partner agencies nito sa paglaban sa droga, kinilala. Narito ang report. Kinilala ng Provincial Government of Cotabato ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan kasama ang partner agencies nito sa pinaigting na pagsawata laban sa iligal na droga. Nakakuha lang naman ng 90 na puntos at binigyan ng high functional rating ang lungsod sa kakatapos lang na 2024 Anti-Drug Abuse Council or ADAC Performance Audit. Matatanda ang patuloy ang pagtutulungan ng Kidapawan City LGU, Kidapawan City PNP, City Social Welfare and Development Office, City Health Office at ng Department of Interior and Local Government para magsagawa ng mga hakbang upang mailigtas ang buhay ng bawat Kidapawenyo sa pinsalang dala ng droga. Ang pagsasagawa ng information dissemination, police operations, pakikipagtulungan sa bawat barangay officials ang ilan lang sa mga hakbang upang ipabatid sa mga Kidapawenyo ang masamang epekto ng iligal na droga sa isipan at katawan. Ipinagmamalaki naman ng City LGU ang nasabing parangal na bunga ng lahat ng pagsisikap ng mga nabanggit na ahensya upang kalaunan ay maging drug-free na ang lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizal Beliote ng City Information Office. Mayor Pao Evangelista at City Agriculture's Office kinilala ng DJMP Region 12. Narito ang report.
Kaisa ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan na maipadama sa lahat ng mga sektor at residente ng lungsod na bahagi sila sa tinatamasang pag-unlad ng Kidapawan. Kaya maging mga persons deprived of liberty o PDLs ay nakatanggap din ng programa at ilang mga proyektong nakakatulong sa kanila upang sila ay maaalalayan sa kanilang muling pagsisimula at pagbabagong buhay. Ilan lamang ito sa mga dahilan na binigyang pagkilala kamakailan ng Bureau of Jail Management and Penology Region 12 si City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa mahusay nitong pamumuno kaakibat ang lokal na pamahalaan. Kinilala rin ng ahensya ang City Agriculture Office dahil sa tulong na ibinabahagi nito sa BJMP Kidapawan, lalo na sa pagbibigay nito ng food provision. Tulad na lamang ng pagbibigay ng City Agriculturist Office ng ilan sa kanilang mga produkto upang dagdag supply para sa mga PDLs. Ang mga hakbanging ito ng LGU Kidapawan ay patunay na may pagpapahalaga at pangangalaga ito sa kahit ninuman, anuman ang mga estado nila sa buhay. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jeray Kate Ganansyal ng City Information Office. DepEd at SSS Kidapawan, kinikilala na ang CCR-issued birth certificate na magamit na dokumento. Narito ang dagdag na report. Sa Kidapawan City, mahalaga ang mga mamamayan kaya hindi dapat pahirapan ang pagkuha ng mga kailanganing dokumento lalo na kapag ito ay gagamitin sa pag-aaral at usaping kalusugan ng mga Kidapawingis. Patunay nito ang pagkilala ng Department of Education Kidapawan City Division sa LCR issued birth certificate bilang sapat na dokumento bilang pagkakakilanlan ng mga learners. Nilinaw ni City Civil Registrar Attorney Christopher Cabilin na hindi dapat kailangan ang PSA-issued birth certificate para maka-enroll o dokumentong kailangan. Ang kopya na nagmumula sa City Civil Registrar ay sapat at maaari itong makuha sa CCR ng walang bayad. Ang hakbang na ito ay isang makatao, may malasakit at maka-estudyanteng polisiya na pinagtitibay ang karapatan ng bawat bata, pagkakakilanlan at edukasyon ayon pa kay Attorney Cabilin. Samantala, tumugon din ang pamumunuan ng Social Security System Kidapawan Branch sa hiling ng CCR, wag nang hanapan pa ang official receipt ang mga birth certificates na issued ng OCCR. Ilinaw ni Atty. Cabilin na maaari nang gamitin ang certified true copy ng birth certificate bilang suporta sa maternity claims sa SSS. Batay ito sa no payment policy ng city government sa issuance ng civil registry documents upang hindi na mahirapan ang mga manganganak lalo na ang mga single moms. Nilinaw ni Atty. Cabilin na ang mga hakbangin ito ay patunay na tapat at makataong serbisyo publiko ng lokal na pamahalaan upang madama ang mga mamamayan nito na sila ay pinahahalagahan at minamahal. Para sa Let's Go Luntian Report, ako si Limel Macatol ng City Information Office. At yan ang tampok ng mga balita ngayong linggo. Ako si Rizal Beliote ng City Information Office.